Walang hihingin sa'yo. Amen. Hello? Amen. Eh, diba? Tutulungan ka nga, pero kapalit, diba? Oo. Amen? Ang Holy Spirit, ang tulong libre. Anytime na kailangan mo ng tulong, anytime na humingi ka ng tulong sa Kanya, He is always on your side. Amen. Standby, naka-standby siya, nakatayo. Lagi naghihintay. Kailangan natin ng tulong kapag tayo humingi sa Kanya. Nandyan ako! Nandyan ako! Sabi ng Holy Spirit, nandito lang ako sa tabi mo. Go! Ha? Lord, anong gagawin ko? Ang Holy Spirit ang magsasabi sa'yo. Siyang maglilid sa'yo. Hello? Amen. Ililid ka niya saan? Hindi sa distraction. Hindi ka niya dadalhin sa problema, hindi ka niya dadalhin sa kabuluhan. Hello? Amen. Dadalhin ka niya sa kaayusan. Gagawin niyang maayos ang buhay mo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, maayos ka na. Dati hindi. Di ba? Kailan naging maayos ang buhay natin? Dating hindi. Di ba? Hindi tayo. Doon ang Holy Spirit at patuloy niyang inaayos yung buhay natin. Hello? Amen. Tama? Amen. Lagi niyang patuloy niyang inaayos yung buhay natin. Kung gusto natin patuloy na maging maayos ang buhay natin, maging maayos yung ating mga steps, maging yung ating mga decisions, ask the Holy Spirit. Amen. He is our helper. Yes. Ang sekreto, mga kapatid, ng success ay yung relationship natin sa Holy Spirit. Amen. Yes. If you are led by the Spirit of God, sabi ng Bible, for those who are led by the Spirit, these are the sons of God. Yes. So tayong mga anak ng Diyos should be always led by the Spirit and not led by the flesh. Amen. Amen? Amen. So, the Holy Spirit was given. Free gift. Libre. Hindi tayo nagpakahirap para matanggap ang Holy Spirit. When we receive the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is automatically given unto us. Amen. Hello? Amen? So, sabi na binasa natin, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Hindi yun. Yung walang Espiritu ng Diyos ay hindi kabilang sa Kanya. So, lahat ng mga nanay Kristo ay mayroong Espiritu ng Diyos. Yes. No. Hallelujah. Pangalawa, bakit ibinigay ang Holy Spirit? Para hindi tayo maging Orphans. okay? Orphans. John 14 verse 18, ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo iniwanan na parang mga ulila. That's why ang Holy Spirit ang magiging Guide. nagpapatuloy ng fatherly work ni Jesus Christ dito sa mundo. We'll continue the work of the Father in our lives. Romans 8, verse 15 and 16. Beginning to verse 12. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. But if you live according to the flesh, you will die. Ito yung sinasabi ko kanina. But if by the Spirit, put to death, or you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again, to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Father. The Spirit Himself, or the Holy Spirit, bears witness. Okay, mamaya na yan. Sabi doon, but you receive the Spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father.
So, ang Holy Spirit ang siyang nagbe-bear witness. Sabi ng 16, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. Siya ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Alam nyo, kung bakit mo nasulat ni Apostle Pablo yung spirit of adoption. Roman times, yung isang slave, isang alipin, ay pwede mo siyang i-adopt at pwede mo siyang gawing kapamilya, pero idadaan yon sa tinatawag na proseso. So meron silang tinatawag na adoption process, merong pirmahan, merong bayaran, at meron ding tinatawag na magpapatotoo. Merong witness. Ang trabaho ng witness na yon ay kapag nagkaroon o kapag merong tawag dito, nagkaroon o naghabol doon sa tao na inadapt mo, yung witness na yon ang siyang magpapatotoo at tatayo bilang advocate at sasabihin niya, accomplished na yung fact na yan. O tapos na. Yan ay naganap na. So wala ka ng habol. Ang Holy Spirit, ang witness na yon, yun ang tumatayo na matibay na patotoo na may nangyaring proseso. May nangyari itong mga bagay na yon. Kaya wala ka ng habol sa kanya. So any person na naghahabol doon sa tao, uli-uli yung inadapt, ay wala nang magagawa. Now, yung inadapt naman, siya ay mapapabilang doon sa pamilya. So, ang tingin sa kanya ay hindi na slave nung nag-adapt sa kanya. Nasusundan niyo po ako? Ang trato sa kanya nung nag-adapt sa kanya ay parang anak. Hello? Yes. Kung ano ang trato nung halimbawa magulang, ng tatay, sa kanyang mga anak, yung kanyang inadapt, the same. The same inheritance na meron yung kanyang tunay na anak doon sa kanyang inadapt. Nasusundan niyo po ako? Matinding. Yung pagtotoo ng witness, yun ang ino-honor. Okay? Now, ang sabi ng Bible, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang Holy Spirit ang siyang nagbe-bear witness, nagpapatotoo sa ating mga spirito na tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi merong naghahabol. Hello? Walang tigil na naghahabol na gusto tayong kunin uli. Sino yun? Satan. Bakit kasi talaga hindi siya papayag na maubusan siya ng angkan? Tingnan yung katabi mo. Sabi mo, ikaw, ngayon, ay lahi na ni Jesucristo. Yan. Hindi na tayo angkan ng kadiliman. Diba? Kahit ganyan ang ugali natin, mga kapatid. Declaration. Kahit ganyan ang mga ugali natin, mababago tayo. Patuloy na gumagawa ang Holy Spirit at binabago tayo. Hello? Hello? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Holy Spirit sa'yo. Holy Spirit Patuloy na sa'yo. tayong inaayos. Patuloy ka na inaayos. Amen? Binabago niya yung ating pag-iisip. Binabago niya yung ating pag-iso. Binabago niya yung ating mga motibo. Maging yung ating mga desire, yung ating mga hakbangin. Binabago ng Holy Spirit. So, bakit? Kasi ang desire ng Diyos ay nandoon sa Holy Spirit. Siya yung kina-channel niya yung desire ng Diyos sa atin.
Naintindihan natin? Yes. So, ang trato ng Diyos sa atin ay hindi alipin. Sabi ng Bible, we receive not the spirit of bondage again. We receive the spirit of adoption by whom we cry,